Hello mga kakabsat, kumusta po kayong lahat? For today's video, ito po ang kaganapan ng buhay namin sa araw ng linggo. Siyempre, kasama na naman ang buong pamilya para magsimba mga kakabsat. Gamit namin ang karag-karog kong tricycle. Ayos na yan kaysa maglalakad po kami. Kunting minutos lang ay makakarating na po kami sa pagsisimbahan namin mga kakabsat. Ayan, nandito na kami dito sa pagsisimbahan namin ay ipaparking ko lang yung tricycle ko. Nauna ngang bumaba yung bunso ko at asawa ko para maglakad-lakad din sila patungo sa simbahan namin. Pagkapasok namin sa simbahan ay bumungad na ang tugtugan at awitan ng mga kapatid natin. Bago magsimula ang pakikinig natin sa salita ng Diyos mga kapsat ay nagtestimony muna ako dyan para pasalamatan ang kabutihan na nagagawa ng Diyos sa aming buhay. At tapos na ang simba namin ay uwian na naman mga kakabsat. Ayan nga, ang asawa ko ay napapawaw sa bulaklak kaya ipinapapicture niya sa akin. Nauna ngang sumakay yung dalawa kong anak dyan sa tricycle namin ay nagpaplano silang pumunta sa tito at tita nila. At sabi ko naman ay oo, sige, punta tayo sa bahay ng tito at tita nyo. Doon tayo magpapalipas ng oras. Ayan nga, ang bunso naming kapatid na lalaki ay nagtatanim ng mais. Marami kasing hindi tumubo sa kanyang binhi mga kakabsa. Dahil sa diretso ng ulan ay nabulok ang kanyang binhi mga kakabsat kaya yan walang tumubo sa kanyang tinaniman, kunti-kunti lang. Ang tatay ko naman ay nagbilag ng palay mga kakabsat para sigurado daw na kapag iimbak ay hindi po masisira. Dalawang bisis lang kasi na ibilag yung palay nila mga kakabsat kasi laging umuulan tapos may bagyo pang dumating kaya hindi nila na ibilag na husto. Kaya yan, ibinilag ulit. Ayan nga ang asawa ko ay pangiti-ngiti dyan. Magsisilpi daw sa inimbak nilang palay mga nanay at tatay ko. Nakita ko nga si Lolo Junior na magpapainom sa kanyang alagang baka kaya pinuntahan ko na din yung alaga kong baka para painumin na din mga kakabsa. Pagkatapos kong painumin yung baka ko ay naglakad na ako patungo sa bahay ng aking kapatid. Nalagpasan ko yung bayabas at tinignan ko kung may bunga pa. May tag-isa-isa pang bunga kaya kinuha ko na para hindi masayang. Dahil halos ng bunga niya ay nahulog sa lupa mga kakabsat dahil wala namang kumukuha, ako lang ata. Dalawang piraso lang ang nakuha ko dahil iyan lang ang natira. Dahil sakto naman na merindahan mga kakabsat ay tatabi ko na lang yung bayabas na pinitas ko. Dahil may tupig, may juice at pajibar na merenda ay makikimirinda na rin ako. Ganyan ang bagayan namin sa bawat pamilya dito sa aming kakabsat. Nabibigayan kami ng mga blessing. Minsan kapag pumunta sila pumasyal sa aming bahay, pinapamirinda ko din. Kapag kami naman ang namasyal sa kanilang bahay, pinapamirinda din kami. Ayan nga, ang tatay ko ay walang hilig sa Diyos kaya yan kapilang ang kanyang minimirinda. Yan kasi ang nakasanayan niyang minimirinda mga kakabsat. Ang bilis ng oras natapos lang ang merenda ay kainan na naman. Dahil inabutan kami ng tanghali dito ay in-invite na kami ng kapatid ko at hipag ko na kumain dito. Yan po ang ulam namin, may karning baboy na sinabawan at may karning dinakdakan at may adobong hito. Ang sarap talaga kumain kapag buo kayong pamilya na nagsasalo dyan sa mesa. Pagkatapos namin kumain at tinulungan ko ng nanay at tatay ko dyan. Ako na ang magbubuhat ng kanilang isinakong palay dahil senior citizen na ang tatay ko ay hindi na makakabuhat mga kakabsat. Pero lagi ko naman talaga tinutulungan mga magulang ko basta bakante ang oras ko kapag naitsimpo na may ginagawa sila na hindi nila kaya ako na ang gumagawa mga kakabsat. Ganyan ang pagmamahal ko sa aking magulang. Hindi pira ang aking ibinibigay na blessing kung hindi yung lakas at sipag at tiyaga ko sa pagtulong sa kanila. Naalala ko tuloy noong wala pa akong asawa, laging-laging ako ang kasama ng mga parents ko sa pagtatanim, mga palay o mga pag-aani ng mga palay, mga kakabsat. Ibinuhos ko talaga ang sipag at tiyaga ko sa pagtulong sa aking magulang. Dahil ang tanging hangad ko lang ay matulungan ang aking magulang sa kahirapan. Minsan nga noon ay naluluha ako kapag nakikita ko ang aking parents na nahihirapan sila sa pagtatanim o pag-aani ng mga palay, mga kakabsat. Minsan nga ay lagi-lagi akong nag-a-absent sa school para tumulong sa aking magulang, hindi magbulakbul. Kapag ako naman ay pumapasok sa school ay maaga akong umuwi para magpastol ng mga kambing at baka, mga kakabsat. Hindi pinagmamayabang ay madami akong kambing noon at baka. Kapag kailangan ng magulang ko ng pera ay binibinta namin yung kambing ko mga kabsat. Ibinuhos ko ang lakas, sipag at tiyaga ko sa pagtulong sa aking magulang. Dahil iyan lang ang tangi kong paraan para makatulong sa kanila. At ngayon nakikita ko ng maluwag-luwag na ang kanilang kabuhayan mga kakabsat ay nagiging masaya na ang puso ko. Dahil yan ang tangi ko lang pangarap noon mga kakabsat ay makahon sa hirap yung mga magulang ko.
Kaya hanggang ngayon ay hindi ako nagbabago sa pagtutulong sa aking magulang. Hindi man ako gaano nakapagbibigay ng pera sa mga magulang ko, pero ibinibigay ko ang sipag at tiyaga ko sa kanila. Dahil yan lang ang tangi kong maitutulong sa kanila, dahil nag-uumpisa kami palang gumulong sa buhay. Pero ang pagmamahal ko sa kanila ay hindi magbabago hanggang kailanman. Hindi lang magulang ko ang minamahal ko noon, pati ang mga kapatid ko, sila ang mga inspirasyon ko noon. Ang tanging pangarap ko lang sa mga kapatid ko noon ay makapagtapos sila sa pag-aaral sa college. Ganyan kahalaga sa akin ang aking pamilya. Ayan, tuloy na pahaba-haba na ang kwento ko mga kakabsat. Kaya hanggang dyan na lang ang pagkukwento ko mga kakabsat, magbubuhat pa ako ng sinakong palay. Tatapusin ko lang ang pagbubuhat ng sinakong palay bago kami uuwi mga kakabsat. Buti na lang nandyan si partner na tumulong din magbuhat mga kakabsat. Tiyak na agad-agad na matatapos ang pagsasako ng palay dahil nandyan si partner JR. Masipag din yan magtrabaho. Habang itinutuloy namin ang pagsasako ng palay, naglalaro ng mga pamangkin ko dyan. Enjoy sila sa paglalaro dahil nandyan ang mga anak ko ay may kasama silang sa paglalaro. Sa wakas natapos na ang pagsasako na ng palay, isa na lang ang bubuhatin ko mga kakabsat, ay uwi na kami sa bahay. Magpapahinga lang ako ng konti bago kami uuwi mga kakabsat. Kaya hanggang dyan na lang ang video namin mga kakabsat. Salamat po sa inyong panunood. See you next vlog po. God bless you all po at bye bye.